ibang Ja Morant na ang nagpapakita sa Memphis. At Warriors parang biyaya ang laban bukas, kontra Miami Heat. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang $2,299. Click lamang ang link sa comment section. Or bisitahin lamang ang tiffen.com for more high-quality shoes. Ang pagbalik ni Ja Morant sa Memphis Grizzlies ay nakaharap sa napakaraming katanungan. Isa sa mga tanong, ay ang kanilang all-star guard nga ba ay magiging productive sa kanyang pagbalik? Or suspecha nila, na ang makasama si Morant muli ay isang lineup na gagawa ng napakaraming panalo at maging contender? Well, ito ay naging achievable para sa club na na-manage ngayon ang 6 victories sa kanyang unang 25-game suspension. Na ayon pa nga kay Bane, mayroon kang manlalaro na tulad niya. Siya ay ginawang mas mahusay ang lahat, mula sa mga top guys patungo sa mga role-playing guys. Kaya hindi mo ma-overestimate kung gaano nga ba ito kagaling, at kung paano ito halos gumawa ng impact sa isang laban. Sa katunayan, si Morant ngayon ay nakakapag-average ng 28.8 points sa kanyang unang 4 na laban mula nang nakabalik ito sa suspensyon. Ang Memphis ay naipanalo ang mga laban na ito para mag-improve sa 10-19. At nag-iwan sa kanila sa 4.5 games na makaalis sa Western Conference play-in spot kasama ang 53 games to play. Hindi ko tinignan ngayon kung saan kami nakaposisyon sa standings, kasama ang lahat ng laban na natitira. Ayon sa coach na si Taylor Jenkins, ako ay nakafocus sa lahat ng momentum na na-build up namin ngayon nitong huling linggo. Hindi na maitatanggi na kung sino nga ba ang responsable sa momentum na ito. Oras bago pa man ang kanyang 31 points performance sa pagkapanalo ng Grizzlies sa score na 116-115 laban sa New Orleans. Si Morant ay pinangalan ng Western Conference Player of the Week at para sa kanyang unang linggo sa pagbalik sa court. Patuloy ni Jenkins, ito ay kamangha-mangha na siya ay na-recognized para sa kanyang kahanga-hangang paglalaro, para rin sa team stellar play sa buong linggo. Siya ay hindi bumalik para mag-focus na maipanalo ang Player of the Week. Gusto lamang nitong bumalik para sa kanyang mga teammates at makipag-compete sa bawat laban na minahal nito. Halata, nakikita kong nagkaroon ito ng labis na kasiyahan sa proseso, ito sana ay napakahirap sa kanya, dahil nagmula pa ito sa sideline para sa 25 games. Dagdag ni Jenkins, nakikita mo ang siya sa kanya, kung sakaling ito ay naglalaro sa kanyang unang pagbabalik. At wala kaming inaasahang anuman. Gayunpaman, kung pag-uusapan ang kanyang rason sa suspension, ang choice nitong ni Morant sa kanyang celebratory dance moves matapos ang isang alley-oop dunk sa overtime laban sa New Orleans, ay nagdala muli ng kritisismo sa kanya sa social media. Habang hinarap ang ama, na siyang umupo sa courtside, isang ngiti kay Morant na nag-execute bilang galaw. Na habang ginagawa nito ang firing guns at isang gesture na tila humahawak ito ng bazooka sa kanyang balikat. Isang nag-perform na artist mula sa New Orleans sa stage na pinangalan ng Subway Sean ay nakapag-post sa social media, na ang kanyang sayaw ay nagpapakita lamang ng saya. Si Morant ay hindi nagkomento sa significance dance move na ito matapos ang dunk, at ang Grizzlies ay hindi rin lumitaw na naabala. Ang pinakamalaking bagay sa lahat, siya ay nakakapagdala ng level of confidence sa kanilang team. Bilang ang kanilang hinintay, at ngayon ang lahat ay nakabenepisyo. Ayon sa Pelicans coach na si Willie Green, na siyang nanalo ang club laban sa Memphis noong October, sa panahong nagsimula ang suspension ni Morant. Ito ang pagiging delikado sa kanila, ngayon nakasama na nila ang kanilang leader. Best player sa floor, nakapaglaro sila ngayon kasama ang mas maraming kumpiyansa. Sila ay better defensive team, magaling silang umatake sa paint at tinatapos ito. Siya ay napahintulutan ang lahat na may dala ang mga teammates sa tamang lugar sa loob ng court, kaya ito ay mas maganda sa kanila. Na para kay Morant, tanging pumapasok lamang ako sa laban, na tanging sinusubukan lamang ang pagiging Diyos sa abot sa aking makakaya, ginagawa ang lahat kung paano makakatulong sa team. Ayon kay Morant, minsan sa scoring, minsan naman sa facilitating. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa paglalaro ngayon nitong ni Ja Morant? Sa kabilang banda naman mga kaibigan, ang Heat ay nakaharap ang 76ers at inani ang panalo sa final score na 119-113 sa kanilang huling laban. Ang Miami ay nakapagtapos sa laban at nakapagtala ng 47.6% field goal, na may 40 out of 84.
at nagawa ang 12 out of 32 sa kanilang shooting sa distance. Kasama ang respect sa rebounds, nakuha ng Heat ang 56. Regarding naman sa defense, ang Miami ay naging 42.6 mula sa field sa kanilang 40-94 shooting. Ang Philadelphia naman ay gumawa ng 23 assists na mayroong 11 steals sa matchup. Bilang karagdagan, ang Philadelphia ay nakapagtala ng 36 rebounds na may 5 sa opensa, 31 naman sa depensa na may 7 block shots. Ang Philadelphia ay nakapagtapos sa laban kasama ang 64% sa free throw line at nakuha ang 16 sa kanilang 25 attempts, ngunit nagawa pa rin silang talunin ng Miami Heat. Si Jaime Jaquez Jr. ay ang tao na siyang naging factor sa laban na ito. Siya ay kumuha ng 31 points sa kanyang 11 out of 15 shooting. Siya ay nasa hardwood para sa loob ng 39 minutes at nakuha ang 10 rebounds. Si Jaquez ay nakapagtapos na may 73.3% mula sa floor at nakapag-dish ng 1 assists. Ang Miami ay papasok sa laban kontra Golden State na may mark na 18-12 sa season. Ang team ay nakakapag-average ng 113.4 points per contest, pang 20th sa NBA, habang naitama ang 47.3% sa floor. Ang Heat ay naging 39.5 sa long range at 83% sa free throw line. Sa depensa, matindi rin ang Heat, dahil sila ay napuwersa ang mga kalaban sa 14.5 turnovers sa nightly basis, habang nakapagkolekta ng 20.4 fouls. Ang Heat defensively ay nagpapahintulot sa field goal na umabot sa 48%. Para naman sa Warriors, ang huling panahon na sila ay nakipaglaban sa hardwood, ang team ay umuwi na dala ang pagkatalo sa score na 120-114 laban sa Nuggets. Ang Warriors naman ay nakakuha ng 30 rebounds sa depensa at 9 naman sa opensa, na may total na 39 rebounds sa laban. Ngunit nagkaroon sila ng 13 turnovers, habang nakabawi ng makuha ang 7 steals sa contest. Ang Nuggets ay nakakuha ng 17 fouls sa matchup. Sa laban na ito, ang Warriors ay naging 40-87 mula sa floor, na kung saan nag-iwan ito sa kanila na makuha ang 48.8% sa laban. Si Andrew Wiggins ay ang nakapagtapos na naging major contributor sa Warriors. Si Wiggins ay umiskor ng 22 points sa kanyang 29 minutes at idinagdag ang 2 assists sa laban. Nagawa niya ang 7 of 11 sa matchup para sa field goal percentage na umabot sa 63.6% at may 3 rebounds. Ang Golden State ay mayroong win-loss mark na 15-15 sa season na ito. Kung sakaling pag-uusapan ng offense, ang Warriors ay nakapag-connect ng 46% sa floor, na kung saan nakarank ito sa 25th sa NBA. Ang Golden State ay naitala na ang 3,514 points so far sa taon, na may 117.1 per contest at nakuha ang 47.4 rebounds per game. Sila ay nagkaroon ng assist sa teammates na may 28 times per game, na siyang naging pang-anim sa NBA, at nakapagtala ng turnover na umabot sa 15.3 times per contest. Ang Warriors ay nakapag-commit ng 21 personal fouls sa bawat laban. Ngunit, matapos ang lahat, ngayon ay ina-report na iilan sa mga manlalaro sa Heat ay hindi siguradong makakapaglaro sa paparating na laban. Dahil si Jimmy Butler ay questionable na may left calf strain, Kyle Lowry, questionable dahil sa soreness. Caleb Martin na siya namang doubtful dahil sa right ankle sprain, Josh Richardson bilang doubtful dahil sa low back discomfort, Duncan Robinson na naging questionable na rin, dahil sa left ankle sprain, Drew Smith na naging out dahil sa right ACL third-degree sprain. Habang sa Warriors naman, tanging si Draymond Green lamang ang wala dahil sa league suspension, at Gary Payton II na may right calf strain. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa paparating na laban? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.